Ayun po, kamusta po lahat? Namiss niyo ba yung isa't isa? Hello? Ayun. Ayun. Yung last CPA ko is January. So yung February, tatlo lang po yung umaten. Yes, parang po natin. Yes. Parang po natin yung tarala, tsaka ang tola. Tsaka kami. Tatlo lang kami. Ayun. Ayun po. Kumusta? I know naman, medyo mahirap kasi yung schedule nun eh. Kasi kaya Sunday siya. So tapos alas 6 pa. So I understand naman. Tapos may CLP pa tayo. Kaya it's okay. Kaya ngayon, bali dalawa tayo ngayon, dalawang CBA natin ngayon, February tsaka March. Pinagsabay na lang. Para at least wala tayong na-miss. Ayan po. 6 hours? 6 hours. Ayun. Ayun. Before we start, ano po? Na-miss nyo ba yung isa't isa? Parang ang tining ng boses ko. Ang tining ng boses ko, bro. Parang naiano ako. Parang tenor. Ayun, medyo may bass. Ayan, gusto. Yan. Gusto ko kasi yung medyo pang my way yung boses. Hindi ko kaya yung Ayan po. So, na-miss na po ba yung isa? Sabi naman po sa katabi niya, we miss you, kahit tayo mo yung asawa. Yan, tama yan. We miss you mga kapatid, kasi 2 weeks tayo hindi nagkita, di ba? Nakakamiss ba? 2 weeks tayo hindi nagkita. Ayun. Next week, CLP na naman natin. So, iba na naman. Next week na, di ba? 5. April 5, CLP. Yeah, so next week meron tayo. Baka walang service team, ha? Magkalimutan. Baka magkalimutan. Next week po, talk number 7 na po tayo. So, konti na lang. Konting kembot na lang. Tapos na natin yung CLP. So ngayon pala mga kapatid, thank you for your services na ginagawa mo sa ating CLP. So susunod, mapupuno na to. Di ba? Ang dami natin, mapupuno na natin itong venue na to sa susunod na CPA natin sa April. Hindi na tayo dito. Hindi na tayo dito. Doon sa kabila, mas malaki. Kasi di daw tayo kasya. Hindi tayo kasya. So di ba, napaka-blessing na maraming malalagdag sa ating, chapter. Ayun po. So anyway, yung ating pong verse na yun, nakakailang pala dito. Baka malaglag pala ako dito. Ayan. So ang ating pong topic for tonight, before we do the praise and worship, yung ating pong exhortation is about return to Galilee. Sabi niya po dito is, sabi niya sa verse, Matthew 28 verse 8, Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce to his disciple. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go tell my brother, go to Galilee, and there will see me. Eh mga kapatid, kung naalala niyo pati anong kanina ni bro, kung sino yung dalawang babae, di ba? Si Mary tsaka si Mary din. Mary tsaka si Mary. So that we can understand this verse, siguro bigyan tayo ng konting background. Ito po yung eksena after nung resurrection ni Jesus Christ. Namatay siya, di ba, nung Friday, tapos yung resurrection niya after 3 days. So, ayan po yung bali pumunta po yung dalawang Mary doon sa kanyang tomb. Tapos nakita nila, nakabukas po yung tomb niya. Tapos wala po si Jesus doon. Tapos, the angel appeared to them, saying, ayan, sinabi niya tong Sinabi niya tong verse na to. Sabi niya, pumunta kayo sa sabihin mo sa aking mga kapatid, sa aking mga disciples, na pumunta sila sa Galilee. Then they will see me. So, ayun po yung sinabi niya. Ano po kaya yung ibig sabihin? Any guess? Bakit po kaya si Galilee? Ito pala. Dito pala yun. Why Galilee mga kapatid? Palagay niyo po, bakit hindi niya sinabing go back to Jerusalem, go back to Emmaus? Napakaraming lugar daming lugar sa naging Kapampangan. Daming lugar sa sa Israel. Bakit kaya ang Galilee? Ayun na naman ako, nagtatanong na naman ako. Wala naman gusto tumingin sa akin. Bakit Galilee? I think yes, mga kapatid. Bakit kaya Galilee ang pinili ni Jesus? Baka may Jollibee. Yes, tama. Malay natin may Jollibee doon. Di ba?
sa daming places sa Galilee, ay sa Israel, bakit Galilee kaya yung sinabi niya? Bumalik kayo sa Galilee at doon makikita niyo ako. Di ba po? No wild guess? Wala, tahimik. Parang mga ano to, parang mga bagong graduate lahat Wala nagsasalita parang ayun. So bakit kaya Galilee? Yes. Tama si bro. Galing. First honor si bro. First honor. Yes, pang chapter head na. Yes. Ayan. Galilee because doon nagsimula lahat ng nangyari kay Jesus Christ. I know he came from Nazareth. Doon siya lumaki sa Nazareth. Pero yung inumpisahan niya yung kanyang ministry is all in Galilee. Doon niya umpisa na kinuha yung mga yung mga disciple niya. Doon niya in-announce yung mga disciple niya. Doon niya rin ginawa yung mga kanyang mga yung kanyang ministry, yung kanyang mga healing, mas marami doon. Kung titignan niyo po yung Bible, 80 to 90% po ng mga miracles ni Jesus is done in Galilee. So ano kaya yung significance nito? Ano yung significance? Nung pagkatapos niyang ma-resurrect, bakit sinabihan niya yung kanyang mga disciples na bumalik sa Galilee? Bakit hindi na lang kayo dito magpakita? Bakit hindi na lang siya doon nagpakita? Di ba? Bakit kailangan pa niyang pabalikin yung kanyang disciples? Pero before that, sabi dito from Matthew 26:32, "But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." So, nung Last Supper, itong verse na to, sinabi ni Jesus to nung Last Supper. Sabi niya palang after nilang nag-usap-usap sila doon, sabi niya, binigyan na niya ng hint. Sabi niya, "But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." But of course, yung mga disciples, hindi nila naintindihan. Bakit sinasabi ni Lord na kailangan pa namin pumunta? Sabi niya, di ba? Bakit kailangan namin bumalik sa Galilee? So, that is the whole story that we're going to discuss today. Bakit kailangan pawalikin ni Lord yung kanyang disciples papuntang Galilee? As yung ating team ngayon, di ba? Ano yung team natin ngayong taon? Rejoice. Take courage. Return to Galilee. So ito po yung mostly buong taon nating pag-uusapan. Bakit tayo kailangan bumalik sa Galilee? Okay po? Sabi niya dito, there are 3 reasons why Galilee. First, remembering. Mamaya po i-discuss ko kung ano po yung medyo dyan. Second is rejuvenation. And the third is recommission. So ano po kaya yung ibig sabihin? First is remembering, mga kapatid. Nung si Jesus po ay namatay, di ba? Namatay siya, tapos hindi pa siya nagpapakita sa mga disciples. Palagay po nyo kaya, ano po yung naramdaman ng ating mga disciples nun? Nung nandun po sila sa upper room, nung hindi pa po sila sabi na bumalik sila sa Galilee. Takot, di ba po? Ano pa? Lito, hindi nila alam ang gagawin kasi kung ikaw nga naman, di ba, yung leader mo nung time na yun na nagmi-miracle, na feeling mo na sobrang lakas, biglang namatay. As a follower ni Jesus, ano bang mararamdaman natin? Di ba, we will feel the same. So hindi natin ano namang gagawin natin ngayon? Ano mangyayari sa atin ngayon, di ba? Ano bang kailangan natin gawin? O ano bang dapat natin gawin para maituloy ito? Kailangan pa ba natin ituloy, di ba? So yun yung mga tumatakbo sa mga isip ng ating mga disciples noon. Pero what Jesus did, di ba? Nagpakita siya sa kanila. Bakit? Bakit kaya nagpakita si Jesus sa kanila? To remember them, mga kapatid, na hindi kayo nag-iisa, na hindi ko kayo iiwanan. So yun yung message na gustong iparating ng ating ni Jesus. Bakit siya nagpakita before before he ascend? Kasi kung pwede naman siyang dumiretso, di ba? Pwede naman siyang umasen agad sa heaven. Pero hindi, nagpakita muna siya sa ating mga disciples for few moments, I think 3 times na nagpakita siya before siya ma-ascension. So, ibig niya sabihin na sinabi niya sa mga disciples na hindi kayo nag-iisa. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi ni Jesus? Na magpapadala ako ng Paraclete.
na tulungan kayo. I'm going to go out in this world, but I will send the Paraclete, which is the Holy Spirit. So yun po yung, parang nagbibigay po siya ng reassurance si Jesus when nagpakita po siya sa ating mga disciples. So he remembers yung ating ating mga disciples, because I know kanya-kanya na po sila ng kuro-kuro, kanya-kanya na po sila ng kung ano pinag-iisip, kung ano nang gagawin nila. But Jesus went to them para i-at-ease sila. Di ba kung meron tayong mga diskusyonan, di tayo magkaisa, hindi natin alam ang gagawin, we need a leader that will going to stand up for us. This is what Jesus did to them noong mga panahon na yun. And of course, sabi nga niya, di ba, kahit na anong kasalanan na nagawa mo sa Kanya, you just need to ask for forgiveness and He will call you. Lagi siyang nandyan, mga kapatid. And of course, He will call us back. Parang sinasabi niya, bumalik kayo. Huwag kayong matakot. Nandito ko. Even doon nung mga panahon na yun, di ba, namatay na siya, akala nila wala na mangyayari. But, nagpakita siya sa kanila so that bigyan sila ng reassurance na naaalala ko kayo, na hindi ko kayo pababayaan. Yan yung ibig sabihin nun. Next is, sabi niya dito, renewing first love. Remember the things we did when we first fell in love with Jesus. Ano po ba yun? Reminding them to eternal faith. Their journey with Jesus Christ started in Galilee. Yun yung sinabi ni Bro kanina. All the things that they have done, it started in Galilee. Sabi niya, alalahanin niyo lahat ng ginawa natin sa Galilee. Huwag kayong mag-focus kung anong nangyayari na yun. Di ba sabi niya nga, di ba? Natatakot sila, hindi nila naman gagawin. Pero when He went and see them, nagpakita sa kanila sa ating Panginoon. So, He remembered them. Then, pinaalala niya yung mga disciples niya na pumunta kayo sa Galilee. Why we need to go back to Galilee? Because so that you will remember all the things that we have there sa Galilee. Next is rejuvenation. Ano ba yung rejuvenation, mga kapatid? Galilee was a place of rejuvenation. This is a place where one can be restored. This after Peter denied Jesus 3 times, di ba? Sabi nga nun, rejuvenation. Ano bang short word ng rejuvenation? Renew. Renew, right? Renew. So, ibig sabihin nun, pumunta kayo, go back to Galilee, even doon na kung ano man ang nagawa nyo, kasalanan or anything, you will be renewed in Galilee, mga kapatid. Remember what Peter did? Diba? Nung nagsasuffer si Jesus, diba? He denied Him 3 times. He denied Him 3 times. Pero yung ginawa ni Judas na pinagkalulu siya, anong difference ni Judas and Peter? Diba? Anong difference nila? Si Judas, hindi siya humingi ng tawad. Nagpakamatay lang siya. Diba? It means, tinapos niya yung buhay niya. But Peter, anong ginawa ni Peter? Humingi po siya ng tawad sa ating Panginoon. Diba? So, kahit na, yun yung sinasabi dito na go back to Galilee, just ask for forgiveness, mga kapatid. Ask for forgiveness, then our God will going to call us. Sabi nga niya po dito, from John chapter 21, verse 15 to 17, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? And he answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Di ba po? Ito po yung scene nung nakita po ni Jesus, nung nagpakita si Jesus doon sa doon sa dagat, nung kumuha ng mga fish, tapos nung kumain sila, after nilang kumain, ito yung sinabi niya kay Peter. Siguro kung ako yung gumawa ng kasalanan na gano'n kay Jesus Christ, meron mo ba akong mukha na ipapakita sa kanya? Di ba? But what did Peter? Humingi po siya ng tawad. And sabi niya dito, siya pa yung mismo, di ba? Siya pa yung mismo nagsasabi dito, di ba? Simon, son of John, do you truly love me more than this? So what Peter said, yes, Lord. Even though 3 times, right? 3 times tinanong ni Jesus na kung mahal mo ba ako.
Ano yung sabi ni Peter nung last? Umiyak pa si Peter. Kasi bakit paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, tinatanong sa akin kung mahal ko ba siya. But the thing is, God wants Peter to realize kung ano yung ginawa niya, but whatever you did, pinapatawad kita. Sabi niya ganun. At siya pa yung mismo, kung sino pa yung nakagawa ng kasalanan sa kanya, siya pa yung ginawa niya na ano, di ba? Sabi niya sa kanya, I will build my church with you. Di ba? Ano yung meaning ng Peter? It's a rock. Di ba po? So, kasi when they go back to, kaya tayo pinapabalik ni Lord sa Galilee because it doesn't matter mga kapatid kung ano yung mga nagawa nating kasalanan in the past. What we need is to ask for forgiveness. And I'm sure God will going to forgive us. Si Peter nga siya na yung kung titignan mo yung disciples, siya yung pinaka number 1 sa kanila. But he did that sin. Diba? And, anong ginawa ni Lord sa kanya? Diba? Pinatawad siya. At binigyan pa siya ng napakalaking responsibility. Na, see, diba? Feed my lamb. Take care of my sheep. It means take care of us all. Diba? Binigyan niya yung kay Peter. So, when God asks us to go to our God, to go back to Galilee, He wants us to remember kung ano yung mga ginagawa natin na maganda before services and in services. And second is rejuvenate, to renew mga kapatid. Let's renew our faith sa ating Panginoon. Let's renew yung ating ginagawa sa ating Panginoon, kung ano man po. Kung meron pong lumalayo man tayo, we should renew our faith and love sa ating Panginoon. Ayan. Sorry, meron pa pala. Ayan. Diba? Cartoon. Napakaseryoso natin ngayon. Bakit kaya? Huwag kayo masyadong seryoso. Iyak na naman tayo yan eh. Ayan. So, ano ba nakikita niyo sa picture? Diba? Life is exhausting. Sabi nga niya dyan. We fail, we struggle, we lose confidence. Peter, one Jesus' closest disciple, denied him. Diba? Kung ano po yung ginagawa natin dyan, diba? Ganyan na po ba tayo? Ka-exhausted sa ating pagsiserve sa ating Panginoon? Di ano tawag doon? Di roskas na. Roskas na is Kapampangan ng Tagalog. Ayun. Roskas kasi alam ko Kapampangan yun eh. Ayun. So, ganun na po ba tayo kapag nagsiserve tayo? Diba? Diba? Kung ganyan na po tayo, napapagod tayo mag-serve, ano po ang kailangan natin gawin? We should go back to Galilee, mga kapatid. What Jesus is doing. He is renewing us. Kung ano man pagod, kung ano man kasalanan na ginagawa natin, He will recharge us. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Diba po? Always remember mga kapatid, kapag napapagod po tayo, nandyan po yung ating Panginoon para mag-recharge. Actually, this is one of the good way, CPA, yung ating mga services para ma-recharge tayo, di ba? At least nakakapag-din tayo ng mga talks na mga nakakailanganin natin sa ating buhay. Ayun. Last is recommissioning. Ano bang ibig sabihin ng recommissioning? Ang hirap ng mga sentence ngayon eh. ng mga words ngayon. Ewan ko ba bakit yan ang binigay na topic eh. Too much English, recommissioning. Commission. Yes. So recommissioning mga kapatid, after Jesus was mamatay, di ba? On the third time na nagpakita si Jesus sa kanila, on the time of ascension na mga kapatid. On the time of ascension. Di ba si Peter, di ba nagkasala? Second, renew si Peter. And the third is, sabi niya, feed my lamb, take care of my sheep. Ano pong ibig sabihin? Recommission. Ibig sabihin, yung ating Great Commission, mga kapatid. Anyone remember the Great Commission? Di ba nag-80 tayo last year? Great Commission? Absent yung mga absent. Ayan, so, Great Commission, the Great Commission. Then Jesus approached and said to them,
All power in heaven and on earth has been given to me. Therefore, I make a disciples for all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you and always until the end of the age. Mga kapatid. After tayo maalala ng ating Panginoon at after tayo i-renew, ang last thing na binigay niya sa atin is to evangelize, mga kapatid. What we're doing in CLP is part of our Great Commission. Tatlo yung gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon when He told us to go back to Galilee. When He told the disciple to go back to Galilee. After niya tayong alalahanin, after niya tayong i-forgive, and the next part is we have to do our action. Diba? We should evangelize. Continue to evangelize, mga kapatid. Huwag po tayong titigil mag-evangelize. I know we're evangelizing mostly in CFC, in CLP. But yung our household, continue to evangelize us, especially sa mga leaders, sa mga household leader. It doesn't mean na gumraduate na po yung members, tapos na po yun. Continue po natin yung evangelization sa ating household. Kasi kung yung mismong household natin, hindi natin ma-evangelize, di ba po? What will happen to us? Ibig sabihin, hindi natin matutupad itong last na utos ng ating Panginoon bago siya mag-ascend sa heaven. Di ba? Bago siya pumunta sa heaven, ito yung sinabi niya. Ito yung words na sinabi niya from Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sinasabi niya tayo na we keep on evangelizing. We keep on telling the good news to everyone. Na ipakalat natin yung good news sa ating, sa lahat. Diba po? Okay. And now, the great question. What and where is your Galilee, mga kapatid? Palagay niyo po. Tanong sa sarili po natin. We can, pwede po tayo tawag dito? Anong tawag doon sa word? Wala yung word ko. Ayun, di ba? Pwede po tayong isipin kung ano po. Ano ba? At saan ang ating Galilee? Palagay niyo po. Bro, saan ang Galilee mo? Prayer time? Yeah. Sis, saan ang Galilee mo? What? Pwede mo what? Di ba? Di ba? Meron po tayong kanya-kanyang Galilee. I just want to share, siguro I know yung mga old members alam na po ito. Pero yung mga bago, baka hindi pa nila alam. So, nagkwento ko lagi, di ba? When 2015, we reached the rock bottom of our life, yung napakahirap ng buhay, puro utang kami. But meron pa po akong hindi nakukwento doon sa mga bago. Nung time po na yun is, si Lani po ay na-diagnose ng kanyang sakit. Di ba po? Nung time na yun, 2015. So, kung ngayon medyo chubby-chubby na siya. Ngayon medyo chubby-chubby na siya. Pero kung nakita niyo po siya nung time na yon, sexy. Sobrang sexy. Mas mataba pa si Palito sa kanya. Ganun po siya at hindi po siya nakakalakad nung mga time na yon. There are point nung mga time na yun, noong 2015, na nakwento ko rin naman na I bargain with God. I bargain with God na sabi ko, Lord, pagalingin mo lang sila, sabi ko ganun, I will give my service to you, full service sa inyo, sabi ko. So, hold and behold, ngayon, medyo okay na po siya. Yung sakit po niya is maintainable, hindi na siya mawawala, but still, nami-maintain po yung sakit niya. So, pero for the whole life niya, kailangan niya uminom ng gamot every time. Kung wala po ang insurance ngayon, mas malamang grabe na rin po yung utang ko. Kasi kung lalo na ngayon, every month po, sinasaksakan po siya ng gamot worth 5,000 dirhams every month. Hanggang ngayon po yun, ilang taon na. So, I'm lucky na meron na po kami ng insurance ngayon, meron na po silang insurance, hindi na po ako nagbabayad. Pero that time, galing po lahat sa bulsa namin yun, yung pinang-ano namin sa ano. But the point is, mga kapatid, I use that moment to become my Galilee. Whenever na nahihirapan ako sa service, whenever I feel
na nahihirapan ako, parang ayoko nang ano, bakit ko ba, minsan dumadating yun, di ba? Dumadating yun sa buhay natin na napapagod tayo. Minsan dumadating yung, bakit ako nagsiserve, bakit ako kailangan gawin to? Di ba po? Pag dumadating po ako sa mga panahon na yun, I always go back to that moment. I always go back to that Galilee of mine na pinangako ko kay Lord na I will always serve. Yun po yung nagbibigay fuel po sa akin. Kapag tinaabot na po ako nung ano yung word natin sa CMC? Dryness. Diba? Pag inaabutan po ako ng dryness sa pagsiserve, I will always go back to that promise that I made kay God. Parang reset button. Reset button mga kapatid. Kaya mga kapatid, dapat malaman natin or ma-identify po natin kung ano po yung Galilee natin. Na nung mga panahon na yon, naalala ka ni Lord, na pinatawad ka ni Lord, and of course, tinulungan ka ni Lord. But because of that, now you're serving sa ating Panginoon. Sana mga kapatid na maalala nyo or mahanap nyo yung inyong Galilee. Kaya yun po yung pinangahawakan namin. Kaya kahit anong mangyari sa CFC, CFC pa rin kami. Hopefully. Sana makontinue namin until the end. Minsan na pumapasok mo sa isip ko, parang ang sarap maging full-time missionary. Parang ang sarap maging full-time missionary po. Kaya lang hindi pa kaya ng budget eh. May pinapaaral pa. Maybe, time will come. Hindi natin alam. But of course, sabi ko nga, kanya-kanya po tayo ng Galilee. Sana, yung sa akin, I'm using that moment, those times na nahihirapan kami to become my Galilee. Pero sana kayo rin, mahanap nyo yung inyo pong Galilee para makapag-continue po tayo dito sa ating Great Commission sa ating Panginoon na makapag-serve po tayo kahit anong mangyari. Minsan po kasi di ba yung household napakasaya? Di ba? Minsan walang problema yung household, napakasaya, nagpe-fellowship, lahat present, di ba? Napakasarap, di ba? Pero minsan din po, umaabot yung household na merong darating na problema. May darating na problema sa isang couple, manghihina po sila, di po sila atin ng household. Yung household leader, walang tigil na pag-communicate sa kanila pero ayaw nila umaten, di ba? Kasi yung household po kasi natin, hindi rin po yan perfect, hindi yan laging masaya. Meron din po times na napakahirap po talaga lalo na maging leader. Di ba po? Lalo na yung mga household leader. But sana, sa ating lahat, even though members o leaders, huwag po tayong sumuko mga kapatid. Let's continue po yung ating sinumpaan sa CFC. Yung ating covenant sa ating CFC na we will continue, we will attend all the teachings, we will attend all gatherings, and we will attend our household mga kapatid. Because this one will make us strong. Kasi kung wala po ito, hindi po natin makakayanan to. Kasi kung wala po tayong natatanggap, wala rin po tayong ibibigay. Di ba po? Kung di po tayo nag-household, hindi po tayo ma-attend ng household, anong may share natin? Di ba? Ang dami po nating mga teaching sa community. Kung hindi po tayo ma-attend ng teaching, anong ma-share po natin? Di ba po? So, mga kapatid, I'm urging everyone po na please find your Galilee. Kung ano po yan, is either what or where siya. Try to find our Galilee. Lastly, Jesus is asking us to go back to our Galilee. Every time, Jesus is inviting us, mga kapatid, whenever we have struggles sa buhay po natin, kung may mga challenges po tayo, I know we have our own challenges. Diba? Iba-iba po yung sabi nga nila, iba-iba yung rekado ng challenges ng buhay natin. Yung minsan sa relationship, di ba? Minsan sa family, minsan financial, di ba? Minsan yung mga bata, di ba? Iba-iba eh. Iba-iba tayo ng mga challenges sa buhay. Pero Jesus is inviting us to go back to Galilee. Kaya napaka-importante po na kailangan malaman po natin yung Galilee. Tayo po, hindi tayo pwede pumunta sa Galilee kasi wala tayong wala tayong naumpisahan dun na ministry. Ang ministry po natin dito sa UAE, di ba po? So kung meron po tayong kailangan gawin, kailangan po natin intindihin, kailangan po natin i-develop sa ating sarili. Hanapin po natin. Of course, kung hindi po natin mahanap yung Galilee natin, wala tayong babalikan. Di ba po? Try po mga kapatid, let's find way. Because Jesus is asking us always to go back to our Galilee.